King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 377. Pure Moon Spiritual Sect. Sa tabi ng puno, nataranta ang dalaga. Sa isang iglap noon, naramdaman niyang parang nawala ng kaluluwa si Zhao Feng at kaagad na sumunod doon, namuti ang mukha nito. Kung itinataas lang nito ang kanyang paningin sa kalangitan, ang paggasta ng enerhiya ay hindi masyadong nakakatakot, ngunit si Zhao Feng ay gumamit din ng mental energy attack. Shua. Hinawakan niya ang itim na lotus at muling iniligpit ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang. Gamit ang galaw noon ay naalis ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan at ang kanyang katawan ay walang pakiramdam. Mas maganda kung may bantay siya sa malapit. Lumingon ang mga mata ni Zhao Feng sa babae. Napasigaw ang dalaga at namuti ang mukha. Baka ito na ang huling sandali niya. Kasabay nito ang pag-iyak niya sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa mga reinforcement ng Black Cliff Palace na nagpilit kay Zhao Feng sa ganitong sitwasyon, mamamatay ba siya? Siyempre, hindi niya alam na ang mga kasama niya sa Black Cliff Palace ay nabigla. Sabihin mo sa iyong mga kasama sa sekta na kung patuloy silang sumunod sa akin, papatayin ko kayong lahat anuman ang mangyari at sa lahat ng paraan na posible. Isang malamig na boses na puno ng layuning pagpatay ang narinig sa isipan ng dalaga. Bago pa siya makapag-react, may naiwan na after-image. Shua. Lumipad si Zhao Feng sa masalimuot na kagubatan at itinago ang kanyang aura gamit ang isang lihim na pamamaraan mula sa Mystic Flower Treasured Bible. Hanggat hindi lalabas ang Dark Light Ghost Eye o mga katulad na kasanayan, hindi madaling masusubaybayan si Zhao Feng. Higit pa rito, gagawa siya ng Yin Shadow Doppelganger sa mga regular na pagitan at gagawin itong maglakbay sa ibang direksyon gamit ang kanyang aura. Dapat may range ang Ghost Lantern na iyan. Kung malayo ako sa kanila, halimbawa 500 o kahit 1,000 milya, mararamdaman kaya ako nito. Binilisan ni Zhao Feng ang kanyang lakad. Sa paligid ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya. Dumating ang Black Cliff Palace sa puno kung saan orihinal na nagtatago si Zhao Feng. Nakaupo sa lupa ang dalaga at nagpapagaling. Nang makita niyang dumating si Chigwei at ang kumpanya, ipinakita niya ang kagalakan. Senior Brother Chigwei, nakuha mo ba o napatay mo ang brat na iyon? Agad siyang nagsisi pagkatapos sabihin ito. Seryoso ang mga ekspresyon ni Chigwei at ng kumpanya at nang marinig ito, naging pangit ang kanilang mga ekspresyon. Pagkatapos, ikinwento ng batang babae ang proseso ng pagkatalo ng grupong Wicked Teeth at kung paano ninakaw ni Zhao Feng ang kanyang itim na lotus at mga bangkay ng aswang pati na rin ang banta na kanyang iniwan. Nang marinig ito ng mga tao mula sa Black Cliff Palace, ang kanilang mga mukha ay naging mas madilim ngunit naging mas maingat sa pagpapakita ng mga kakayahan ni Zhao Feng. Anong klaseng ay bloodline ito? 2 sulyap lang para patayin ang 2 junior brothers. At ang huling mata na iyon ay naglakbay pa ng 100 hanggang 200 milya at sinira ang aking Dark Light Ghost Eye. Habang mas alam ni Chigwei, mas nabigla siya. Ang target ay isang panlabas na henyo lamang sa mga unang yugto ng True Mystic rank na walang alam. Mula nang masira ang Desolate Continent, ang bawat batik ng alikabok ay naging lugar sa karagatan na parang isla, pinangalan ng island areas. Bawat lugar ng isla ay isang lugar at ang mga katutubo roon ay parang mga pulaka sa ilalim ng balon, sa pag-aakalang nakatira sila sa isang malawak na kontinente. Sino ang nakakaalam kung saang isla nagmula ang brat na iyon? Kung tutuusin, napakalaki ng mundo. Tila, pagkatapos ng pagkawasak ng Desolate Continent, lumalawak pa rin ito. Senior Brother Chigwei, makikinig ba tayo sa mga pananakot ng batang iyon? Walang gana na sabi ng payat na kabataan. Kahit na ang Black Cliff Palace ay bahagyang nasa likod ng 3 sekta, ito ay 2 bituin pa rin at ang masamang pangalan nito ay kilala sa malayo at malawak. Kailan ito umabot sa antas kung saan maaaring bantaan ito ng hindi kilalang kabataan? Saglit na natahimik si Chigwei at ang kanyang mga ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Kung sa harapan na laban, siguradong hindi ko kapareha ang batang iyon pero masyadong misteryoso at makapangyarihan ang eye bloodline niya. Bukod sa akin, malamang karamihan sa mga tao dito ay hindi mablock ang isang mata niya. Nagpupumiglas ang mukha ni Chigwei. Matapos matalo sa isang labanan ng mga bloodline ng isang kabataan na ang cultivation ay isang buong ranggo na mas mababa,
ang kanyang layunin sa labanan ay nag-apoy. Gayunpaman, kailangan din niyang isaalang-alang ang buong sitwasyon. Si Zhao Feng ay nagtrabaho ng mag-isa at walang pag-aalala at hindi mabilang na mga pamamaraan, samantalang marami siyang kasama sa parehong sekta dito. Ang plano ay subukang makipag-ugnayan kay Senior Brother Mo Yu at pagkatapos ay mas malaki ang tsansa nating mahuli ang brat na iyon. Higit pa rito, kailangan pa rin nating hanapin ang Ruan's Treasured Palace sa Purple Saint Palace na walang partikular na lokasyon. Ginawa ni Chigwei ang kanyang huling desisyon. Nandito sila para sa mga gantimpala at sa mga guho, may mga bagay na nawala sa labas ng mundo. Bukod doon ay may mga taong nakatagpo ng mga kapalaran dito. Ang pinakatanyag ay ang Ruan's Treasured Palace na siyang ubod ng Purple Saint Ruans. Tila, ang Purple Knight Sacred Lord ay nanirahan sa pagtatapos ng kanyang buhay doon at nagtakda ng isang mana doon. Gayunpaman, hindi malaki ang posibilidad na lumitaw ang Ruan's Treasured Palace at mayroon lamang 1% pagkakataon. Shoo! Isang maitim na araw ng buto ang biglang bumaril sa hangin at naglakbay patungo sa Chigwei at kasama. Ghost Arrow Message. Sinalo ni Chigwei ang Dark Ghost Bone Arrow gamit ang isang kamay. Ang paraan ng komunikasyon na ito ay limitado lamang sa Blackcliff Palace. Sa labas ng mundo, maaari silang maglakbay ng ilang 10,000 milya ngunit sa Purple Saint Ruins, maaari lamang itong pumunta ng 1,000 milya at doble ang distansya sa gabi. Isang kakaibang sulat ang nakakabit sa Ghost Bone Arrow. Si Yeonyo ng Pure Moon Spiritual Sect ay nasa Northeast Mountains at nakatagpo ng ilang kayamanan doon sa isang misteryosong kanyan. Malamang, maraming mga sinaunang kayamanan doon. Naningkit ang mga mata ni Chigwei matapos niyang basahin ang sulat. Oo, Yeonyo. Si Yeonyo ay isa sa 10 True Lords at ang kanyang lakas ay tiyak na nirerango sa top 3 at pangalawa sa Pure Moon Spiritual Sect. Binanggit ng mga tao ng Blackcliff Palace ang pangalang ito ng may takot at pag-iingat. Ang Purple Saint Ruins ay hawak ng 3 2-star sects at kabilang sa kanila ang Pure Moon Spiritual Sect ay 2.5 bituin at mas malakas kaysa sa Blackcliff Palace. Isang kabuuang 5 True Lord ranks ang pumasok mula sa Pure Moon Spiritual Sect. Ang Moon Demon Palace ay may 3 True Lord ranks na pumasok. Kung tutuusin, minsan din silang 2.5 bituin na sekta. Ang 10 True Lords ay nahati sa 3 sekta at ang 10 1-star elite clans ay walang True Lord ranks. Sa pinakamaganda, sila ay nasa quasi True Lord rank level. Mula dito makikita ng isang tao na ang isang dagdag na bituin ay isang malaking pagkakaiba. Ito ay maipapakita hindi lamang ng lakas ng isang buong puwersa, kundi pati na rin ng kanilang mga alagad. Itong si Yeonyo ay gustong magtrabaho ng mag-isa. Kung magtipon ang lahat mula sa Blackcliff Palace, maaari natin siyang tambangan at kung hindi iyon gagana, maaari tayong makipagtulungan sa Moon Demon Palace. Ngumisi si Chigwei. Sa mga tuntunin ng one-on-one combat, hindi siya ang kalaban ni Yeonyo dahil ang huli ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank at nagmula sa isang 2.5-star sect. Talagang top tier ang kanyang talento at bloodline sa 3 sekta. Gayunpaman, sa Purple Saint Ruins, hindi ang lakas ng isang tao lamang ang makapagpapasya sa lahat. Kailangan ng isa na makapagtrabaho ng sama-sama sa iba at magkaroon ng mga plano. So. Pinangunahan ni Chigwei ang mga tao mula sa Blackcliff Palace patungo sa Three Ridge Mountains. Makalipas ang 1 oras. Pagdating ni Chigwei at ng kumpanya, may naghihintay na mga tao mula sa Blackcliff Palace dito. Senior Brother Chigwei, ang misteryosong kanyan ay naroon pero napakatuso at umiihip ng kakaibang hangin buong araw. Kapag nataman ito, kahit na ang normal na True Mystic ranks ay mawawalan ng isang layer ng balat kung hindi sila mamamatay. Sabi ng isang alagad ng Blackcliff Palace. Sa totoo lang, nang malapit na sila sa mahiwagang kanyan, naramdaman nila ang patuloy na pag-ihip ng kakaibang hangin. Sa mata, nakikita nila ang isang bug zone ng hangin na tumatawid sa misteryosong kanyan sa bawat paghinga ng mag-asawa. Nang matapos ang hangin, naramdaman ng lahat ang siksik na Heaven Earth Yuan Chi at maging ang aura ng mga sinaunang materyales. Talagang may mga bihirang materyales sa kanyan na ito. Nanood ang Blackcliff Palace at mga kalapit na henyo mula sa ibang puwersa.
Nang matapos ang hangin, nakita ng lahat ang isang diyosa na berde sa kailaliman ng kanyan. Ang diyosang nakasuot ng berde ay matikas at kasing liwanag ng dahon. Oo, Yanyo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chigwei at ng mga kasama habang pinagmamasdan ang pinili sa langit. Mayroong 12 ng mga henyo dito ngunit si Yanyo lamang ang nakakapasok sa kailaliman ng kanyan at mula sa kanyang ngiti, masasabi ng isa na nakakuha siya ng ilang magagandang bagay. Binuksan ni Chigwei ang kanyang black wicked eye at siniyasat si Yanyo nang matapos ang hangin. Gaya ng inaasahan, hawak ng babaeng ito ang ilang mga sinaunang materyales sa kanyang kamay. Ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng isang lungsod kapag naibenta sa labas ng mundo. Meow meow. Isang maliit na maitim na kulay abo na pusa na kasing laki ng palad ang nakayakap sa mukha ni Yanyo. Naramdaman ni Chigwei na may mali. Hindi pa niya nakita ang pasang ito kasama si Yanyo. Ang hitsura at lakas ni Yanyo ay sikat sa mga isla ng Tianlo, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga henyo ang nag-isip sa kanya bilang ang diyosa sa kanilang mga panaginip. At ngayon ang maliit na pasang ito ay minahal ni Yanyo. Sapat na ang ganoong close contact sa kanya para mamula sa selos ang mga mata ng mga henyong humahabol sa kanya. Ang kakaiba kay Chigwei ay ang kakaibang maliit na pusa ay tumingin pa sa kanya ng mapaglarong tingin. Meow meow. Ang kakaibang maliit na pusa ay naghagis ng ilang lumang barya sa hangin na parang manghuhula. Munting pusa, ano pa ang nahanap mo? Isang masayang ngiti ang ipinakita ni Yanyo habang marahang hinahaplos ng kanyang mga daliri ang balahibo sa ulo ng maliit na magnanakaw na pusa. Mula nang makilala niya ang munting pasang ito, nakilala niya ang kapalaran saan man siya magpunta at maayos ang kanyang landas at natagpuan pa ang misteryosong kanyan na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang maliit na pusa na ito ay matalino, at nagustuhan niya ito. Meow meow. Nagpakita ang maliit na pasang magnanakaw ng isang kaaya-ayang ekspresyon at pagkatapos ay tumuro sa isang tiyak na direksyon. Maya-maya sa direksyon na itinuro ng maliit na magnanakaw na pusa, nagsimulang gumalaw ang Heaven Earth Yuan Chi habang tinatanggap nito ang isa pang kamanghamanghang henyo sa True Lord rank. King of Gods, Kabanata 378. Kanyan. Sa Purple Saint Ruins, sa isang sulok sa tabi ng bundok. Biglang huminto ang figure ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang koneksyon sa kabilang panig ng kanyang blood pack. Kung ito ay nasa labas ng mundo ang koneksyon ng kasunduan sa dugo na ito ay magiging napakalakas at kung mas mataas ang kanilang paglilinang ay mas malakas ang kanilang mga pandama. Gayunpaman, sa Purple Saint Ruins ang bawat uri ng sensing ay pinaghihigpitan at ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay hindi man lang maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng mga guho na ito ay nakarating sa Mystic Light Realm noong siya ay nabubuhay pa at isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-abot sa Heavenly Divine Realm. Ang kabilang panig ng kasunduan sa dugo ay malinaw na ang maliit na pasang magnanakaw. Matapos makapasok sa Purple Saint Ruins, nagkahiwa-hiwalay sina Zhao Feng, Zhao Yufei at ang maliit na pasang magnanakaw. Sa puntong ito, nakakaramdam lang si Zhao Feng ng malabong direksyon. Makikipagkita muna ako sa maliit na pasang magnanakaw. Dahil sa pakiramdam na ito, nagpa siya si Zhao Feng na baguhin ang kanyang plano. Ayon sa orihinal na plano na pagpasyahan niyang pakainin ang iba pang mga produkto ng multo sa itim na lotus upang madagdagan ang berdeng tansong mga bangkay ng aswang. Kasabay nito ang kanyang mental energy level ay umabot na sa True Lord rank at sa tulong ng buto ng kidlat at Water Heart Pulse ay napakatatag ng kanyang pundasyon at bumuti sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Dahil sa katotohanan na ang kanyang mental energy level ay umabot na sa True Lord rank at maaaring ipatawag ang Heaven Earth Yuan Chi ang kanyang cultivation speed ay ilang beses nang mas mabilis ngayon. Dagdag pa sa katotohanan na ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay ilang beses na mas siksik kaysa sa Azure Flower Continent na si Zhao Feng ay nagkaroon ng 50% pagkakataon na maabot ang mga huling yugto ng True Mystic rank na may 5 o 6 na araw na pag-iisa. Ngunit ngayon ay nagbago ang plano ni Zhao Feng. Matapos ipasok ang pamana na ito na nangyari minsan sa bawat 10 taon ay hindi na makapag-aksaya ng oras si Zhao Feng. Ngayong naramdaman niya na ang maliit na pasang magnanakaw na si Zhao Feng ay magkakaroon ng isa pang katulong. Makalipas ang isang oras,
Si Zhao Feng ay pumapasok sa isang malaki ngunit mapanganib na bundok. Ang mga uri ng lumilipad na ibon at hayop ay lumitaw ng wala saan. Sa puntong ito ay nagiging mas malakas ang koneksyon sa maliit na pasang magnanakaw. Napakalapit na ngayon. Si Zhao Feng ay maingat na naglock sa kanya na daan hanggang 200 milya palabas. Sa paligid ay may ilang dose-dosenang mga henyo ngunit hindi sila nang ahas na pumasok ng madali. Ang mahiwagang kanyan ay napuno ng kakaibang hangin na maaaring magputol-putol ng true human ranks at karamihan sa true mystic ranks ay nahihirapan din. Boom! Plop! Isang mag-asawang true mystic rank henyo ang gamulong palabas ng kanyan, naging magulo. Dalawa sa huling yugto na true mystic rank henyo ang nasugatan at tumagas ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Sa mga tuntunin ng lakas ay kapantay sila ng napakahusay na kamanghamanghang henyo mula sa Sacred True Dragon Gathering. Napakalakas ng kakaibang hangin na ito. Kung wala ang paglilinang ng True Lord rank magiging mahirap protektahan ang sarili. Kahit na ang isang True Lord rank ay sumalubong sa pinakamalakas na hangin ay magugulo sila. Lihim na nagulat si Zhao Feng. Kung ang mahiwagang kanya na ito ay napakadelikado ngunit ang mga henyong ito ay ayaw umalis, nangangahulugan ito na ang kapalaran sa loob ay medyo maayos. Sa gitna ng grupo, nakita ni Zhao Feng si Qigwei at ang iba pa mula sa Blackcliff Palace. Bukod sa kanila ay mayroon ding isa pang puwersa na pinamumunuan ng isang kabataang nakasuot ng dugo sa mga unang yugto ng True Lord rank. Ang binata na nakasuot ng dugo ay may marka ng Blood Moon sa kanyang noo at nagbigay ng aura na uhaw sa dugo. Naisip ni Zhao Feng ang Blood Corpse Protector at Scarlet Moon Demonic Religion mula sa aura na ito. Kung tama siya, dapat na mula sa 2 star na sekta ang Moon Demon Palace na ito ang kabataang nakasuot ng dugo at higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa Scarlet Moon Demonic Religion. Nang dumating si Zhao Feng, sinubukan ng Blackcliff Palace at Moon Demon Palace na pumasok sa misteryosong kanyan ngunit nauwi sa pagkabigo. May ilan ding malapit na 1-star clan sa paligid na nagtangkang pumasok ngunit nag-iwan ng mga bangkay na wala na sa anyo ng tao. Siyempre, pagkatapos magbayad ng presyo, nakakita ng ilang pattern ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace. Ang kakaibang hangin dito ay nagbabago sa isang tiyak na pattern. Kahit na ang true human ranks ay maaaring maging ligtas sa mga lugar ng pinakamahinang hangin at ang pinakamalakas na hangin ay maaaring pumatay sa true lord ranks. Kung bubuo tayo ng isang grupo, pagkatapos ay gawin ang pinakamahusay na ruta na maaari nating bawasan ang rate ng pinsala at kamatayan. Hanggat dumaan tayo sa lugar na ito at pumasok sa core ng kanyan, maraming kayamanan doon at tiyak na hindi magkakaroon ng kakaibang hangin na ito. Nagsimulang mag-interact ang 2 True Lords ng Blackcliff Palace at Moon Demon Palace. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mas maraming tao, magagawa nilang makolekta ang lahat ng mga mapagkukunan. Habang pinag-uusapan ni Qigwei at ng mga kabataang nakasuot ng dugo ang tungkol sa God's spiritual eye ni Zhao Feng ay nakita din ang pagbabago sa kakaibang hangin. Kapag umihip ang kakaibang hangin, maaaring kopyahin ni Zhao Feng ang mga lugar kung saan napunta ang pinakamalakas at pinakamahinang bahagi nito. Pagkatapos ng 10 beses ng pagkopya kay Zhao Feng, nakakita ng pattern. Sa susunod na ilang beses ginamit ni Zhao Feng ang pattern at hinulaan kung aling mga lugar ang magkakaroon ng kung anong lakas ng hangin at kung anong mga pagbabago ang naroon. Sa sandaling nahawakan ng isa ang pattern, ang banta ng hangin ay bumaba ng hindi bababa sa 70%. Sa lahat ng mga henyong naruroon, malamang na si Zhao Feng lang ang may kakayahang mahanap ang pattern na ito sa pamamagitan ng pagtuklas. Pagkatapos ng lahat, ang radius ng kanyan ay halos 100 milya at maihahambing sa isang normal na lungsod. Kung ito ay ibang tao, aabutin sila ng mga araw upang masuri ang lugar at pagkatapos ay kailangan pa nilang hanapin ang pattern. Parehong nagbayad ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace at nakakita ng hindi kumpletong pattern dahil sa swerte. Tara na, sa pagkakataong ito, pinangunahan ni Qigwei ang isang grupo ng 10 elite sa isang ruta patungo sa mahiwagang kanyan. Ang Moon Demon Palace ay dumaan sa ibang ruta. Ang parehong mga grupong ito ay papunta malapit sa pader ng bundok at kahit na ang pangkalahatang lakas ng hangin ay bumababa, hindi ito ang pinakamahusay na landas.
Pinagmasdan sila ni Zhao Feng gamit ang kanyang mga mata pagkatapos ay naging isang Asher Streak ng kidlat na sumara sa mahiwagang kanyan. Hindi pa nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw noon na nangangahulugan na malamang na pumasok ito sa kaibuturan ng kanyan. Shoo! Humihip ang hangin ng kidlat at dumaan si Zhao Feng sa mahiwagang kanyan. Saang angkan galing ang taong iyon? Parang isang tao lang. Masyadong mabilis ang bilis nito, baka hayop. Sa pasukan ng kanyan ay naroon pa rin ang ilang mga henyo ng mas maliliit na puwersa. Bagaman sila ay mas maliit na puwersa na ikinumpara lamang sa 32 star na sekta. Sa likod nila ay mga puwersa na nasa buong antas ng Scarlet Moon Demonic Religion. Hindi binilisan ni Zhao Feng ang pagpasok sa kanyan. Kung minsan, mananatili siya sa parehong lugar ng ilang sandali, habang sa ibang pagkakataon ay outrage siya. Ngunit walang pag-aalinlangan, haharapin niya ang pinakamahinang hangin sa bawat pagkakataon at madali itong maharangan ng kanyang three-flowered treasured lotus. Isinasantabi si Zhao Feng, maging ang depensa ni Shi Chengtian ay masisira ng mas malakas na hangin. Sa makatuwid, ang bilis ng pag-usad ni Zhao Feng ay mas mabagal kaysa sa Blackcliff Palace at Moon Demon Palaces. Gayunpaman, ito rin ang intensyon ni Zhao Feng. Ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay hindi nag-iisa at ang lakas ng dalawang True Lords ay higit pa sa kanya. Sa wakas, sa loob ng 2 oras na pag-iwas ay pumasok si Zhao Feng sa kailaliman ng kanyan sa pamamagitan ng paglalakad sa mga lugar na may pinakamahinang hangin. Ang kakaiba ay noong dumaan siya sa lugar na bato ay nawala ang kakaibang hangin. Ang kalaliman ng kanyan ay napuno ng isang makakapal na Heaven Earth Yuan Qi na 10 beses na mas mahusay kaysa sa iba pang mga lugar ng Purple Saint Ruins. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang sinaunang aura na dumaan at parang pumasok siya sa mga kagubatan noong sinaunang panahon. May mga kakaibang bulaklak at kagubatan dito na kakaiba sa labas ng mundo. Ang isang puno ay umabot na sa 100 yarda at ang mga sanga nito ay umaabot ng milya-milya, halos kasing laki ng isang nayon. Ang bawat bulaklak at kahoy dito ay labis na naiimpluwensyahan ng makakapal na Heaven Earth Yuan Qi at halos lumampas sa mga limitasyon ng mga normal na halaman. Sa madaling sabi, ang bawat piraso ng kahoy o dumi dito ay maaaring ibenta ng daan-daan o libu-libong primal na kristal na bato. Literal na napuno ng lamig ang lugar na ito. Kung linangin ko dito ang Heaven Earth Yuan Qi ay halos 100 beses na mas malakas kaysa sa Asher Flower Continent. Mahirap isipin kung gaano karaming mga kayamanan ang naririto. Natigilan si Zhao Feng. Sa oras na ito ang tunog ng labanan at dagandong ng mga hayop ay nagmula sa kailaliman ng kagubatan. Halatang may nakilala ang ibang mga partido sa mahiwagang kanyan. Mabilis na tumalikod si Zhao Feng sa isang mataas na bato upang suriin ang lugar gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nag-scan sa bawat bato, bawat piraso ng kahoy kabilang ang mga bulaklak at sa ilalim ng lupa. Sa unang pag-scan pa lamang ay tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang bilang ng mga kayamanan dito ay hindi maisip. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin minsan ay nakahanap si Zhao Feng ng 12-dosenang kakaibang kayamanan sa unang tingin lamang at ang mga halaga nito ay sapat na upang maging pula ang mga mata ng True Lord rank. Maging ang batong katabi ni Zhao Feng ay naglalaman ng isang bagay na mahalaga. Pang! Binasag ni Zhao Feng ang bato at nagpakita ng bahagyang basang halaman. Sa halaman ay may ilang maliliit na itim na prutas na kasing laki ng hinlalaki at may kakaibang linya ang balat nito. Sa kanyang God Spiritual Eye, nalaman ni Zhao Feng na ang Heaven Earth Yuan Qi na nilalaman ng mga prutas na ito ay napakalaki at nalampasan ang anumang nakita niya sa Asher Flower Continent. Ano itong itim na maliit na prutas? Naramdaman ni Zhao Feng ang dalisay na pag-akyat ng Heaven Earth Yuan Qi nang mamitis siya ng mga prutas na ito. Ang awkward ay kahit sa kaalaman niya ay hindi niya alam kung ano iyon. Ito ang Sky Dark Pearl Fruit King na bahagyang kumikiling sa elemento ng yelo at naglalaman ng dalisay at malaking halaga ng Heaven Earth Yuan Qi. Maaari nitong mabawi kaagad ang True Spirit Qi ng True Spirit Realm at sa kritikal na sandali ay pataasin ang lakas ng pakikipaglaban ng isang tao pabalik sa pinakamataas nito. Bukod pa riyan ang prutas na ito ay nakakapaglinis ng katawan at napakabisa para sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Sa iyong kasalukuyang estado,
Ang isang prutas lamang ay maaaring magbigay sa iyo ng higit sa 50% pagkakataong tumaas ng isang maliit na antas. Ang casual ngunit nakakaakit na boses ng isang babae ay umalangaw mula sa pader ng bundok sa likod. King of Gods, Kabanata 399. Pagkakanulo. Ang prutas na ito ay nakakapaglinis ng katawan at napakabisa para sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Sa iyong kasalukuyang estado, ang isang prutas lamang ay maaaring magbigay sa iyo ng higit sa 50% pagkakataong tumaas ng isang maliit na antas. Nanlamig ang figure ni Zhao Fang, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang likod. Kahit na ang boses ng babae sa likod ay napakasarap pakinggan at nasagot ang kanyang tanong, hindi niya naramdaman ang babae at nasa loob ito ng ilang dosenang yarda mula sa kanya. Siyempre, ito ay maaaring dahil sa wala siyang layuning pumatay o kaya niyang kontrolin ang sarili. Kasabay nito, isang pamilyar na aura ang lumitaw sa malapit. Lumingon si Zhao Fang at tumingin sa babaeng naka-green na parang walang mali. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa batang babae na nakasuot ng berdeng balikat at tuwang-tuwa na tumingin kay Zhao Fang. Maliit na pas ang magnanakaw. Tumalon ang puso ni Zhao Fang habang marami siyang iniisip. Ang loob ng mahiwagang kanyan ay hindi maliit, at ang lupain ay komplikado. Halatang-halata na siya ang pakay ng dalaga sa pamamagitan ng paggaling sa likuran. Ang solusyon ay alam ng lahat. Kung wala siyang tulong ng maliit na pas ang magnanakaw, paano ito magiging napakadali? Siniyasat ng berdeng nakadamit na Diyosa si Zhao Fang. Ikaw ang may-ari ng maliit na pusa. Hindi ka kabilang sa alinman sa tatlong puwersa ngunit nakapasok sa Purple Saint Ruins. Kawili-wili. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Ang cultivation ng babaeng ito ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank at mas malakas pa kaysa kay Chigwei. Siya ay malamang na nasa labas ng kanyang limitasyon. Mahuhulaan ni Zhao Fang ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makapasok na siya sa kanya ng pangalang Yeyanyo ay binibigkas ng may paggalang o pagmamahal. Munting pas ang magnanakaw, bakit mo ako pinagtaksilan? Kailan ba kita ginawang masama? Si Zhao Fang ay hindi nag-abala kay Yeyanyo at malamig na sinabi sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa ay iwinagayway ang mga paa nito kay Zhao Fang bilang hindi nasisiyahan bago humiga ng tamad sa tabi ng kagandahan. Ngumiti si Yeyanyo. Ang pasang ito ay napakatalino at may sinaunang linya ng dugo. Pinilit mo itong pumirma ng blood pact sa iyo noong ito ay ipinanganak pa lamang at mahina. Paano magiging loyal sa'yo? Huminto si Zhao Fang at inisip kung paano siya tinulungan ni Li Fuluan sa Floating Crest Palace na pumirma ng isang blood pact sa maliit na pas ang magnanakaw. Sa sandaling ito ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagdala ng isang malakas na kaaway sa may-ari nito. Kahit paano mo ito tingnan, makikita ito sa puso ng pagkakanulo. E ano ngayon? Ang munting pas ang magnanakaw ang aking espiritual na alagang hayop. Dahil alam mo na may pinirmahan itong blood pact sa akin, gusto mo bang kunin ito ng puwersahan? Malamig na tumawa si Zhao Fang. Napakalakas ng blood pact at kayang kontrolin ang buhay o kamatayan nito. At sa puntong ito kung namatay ang may-ari na si Zhao Fang, ang maliit na pas ang magnanakaw ay masasaktan din. Maliban kung si Zhao Fang ay kusang loob na nilusaw ang kasunduan sa dugo. Hindi maaaring hindi ito malaman ni Yeyanyo. Ngunit nang makitang dumating pa rin siya kasama ang maliit na pas ang magnanakaw, dapat ay mayroon siyang mga plano. Hanggat sasabihin mo kung paano ka nakapasok sa Purple Saint Ruins at kusang loob na maluso ang iyong kasunduan sa dugo sa maliit na pas ang magnanakaw, hindi kita guguluhin at sa halip ay irerekomende kita sa Pure Moon Spiritual Sect. Sa iyong talento at paglilinang, ikaw ay magiging isang panloob na disipulo at maaaring magkaroon pa ng pagkakataon na maging isang pangunahing disipulo. Ngumiti si Yeyanyo at sinabi. Ang kanyang boses ay malambot sa mata at ang paggamit ng kapangyarihan upang pilitin siya ay naging pagtulong kay Zhao Fang. Siyempre, para sa karamihan ng mga henyo at Zhao Fang, ang pagpasok sa Pure Moon Spiritual Sect ay isang hakbang. Ang 2.5 star na puwersa ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa 10 great clans ng Azure Flower Continent. Ang ilan sa mga subordinate clans ng kahit na ang Pure Moon Spiritual Clan ay nagkaroon pa nga ng lakas ng Scarlet Moon Demonic Religion.
Una, ang pagpasok sa Purple Saint Ruins ay isang aksidente na kahit ako ay hindi alam ang mga dahilan, kaya hindi ko masabi sa iyo. Ikalawa, ang munting pas ang magnanakaw ay aking espiritual na alagang hayop. Hindi ko ibibigay kahit kanino. Desididong sinabi ni Zhao Fang. Ito ay lalo na sa pangalawa dahil kapag nasira ang kasunduan sa pagitan niya at ng maliit na pas ang magnanakaw, hindi na mag-aalala si Ye Yanyo sa pakikitungo kay Zhao Fang. Sa kasalukuyan, gustong-gusto ni Ye Yanyo ang maliit na pas ang magnanakaw at kahit na nag-iingat siya sa pag-atake kay Zhao Fang. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumawa ng ilang aksyon kay Ye Yanyo. Oh, gusto mong sirain ang kasunduan sa dugo kahit na may panganib ng kamatayan. Relax, ipapagawa ko sa kanya. Hinawakan ni Ye Yanyo ang ulo ng maliit na magnanakaw na pusa at tiniyak. Hindi niya maiwasang mag-sorry dito. Gaano kalupit si Zhao Fang para sa maliit na pas ang magnanakaw na ipagsapalaran ang kamatayan upang sirain ang kasunduan sa dugo. Shoo! Si Zhao Fang ay naging isang kidlat at nag-iwan ng isang after-image. Sa sumunod na sandali ay sumugod siya sa kagubatan at nawala. Takbo. Alam ni Zhao Fang na ang cultivation ni Ye Yanyo ay umabot na sa huling yugto ng True Lord rank at mas malakas kaysa sa Flooding Lake City Lord, malamang sa antas ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Wala siyang pagkakataon sa isang ulo sa pag-aaway. Shua. Nagsimulang kumupas ang figure ni Zhao Fang sa mga puno at lumikha siya ng Yin Shadow Doppelganger na pumunta sa kabilang direksyon upang akitin ang kalaban. Gayunpaman, habang si Zhao Fang ay tumakbo ng 1 o 2 milya, isang diyosa ang tila lumitaw nang wala saan sa harapan niya at ngumiti. Kaya, ito ang lakas ng huling yugto na True Lord rank. Nahulog ang puso ni Zhao Fang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpadala ng bulaklak ng yelo at kidlat patungo sa kinaroroonan ni Ye Yanyo. Huwang! Ang mga kalapit na kagubatan ay nawasak at nasunog. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang bago pa man tumira ang alikabok. Nakatayo pa rin si Ye Yanyo sa isang puno at binalot siya ng liquid barrier. Hindi lamang siya ganap na hindi nasaktan, maging ang lahat ng mga puno at dahon ay nandoon lahat. Ang paglipat na iyon noon ay maihahambing sa antas ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Nagulat si Zhao Fang. Mukhang nasiyahan si Ye Yanyo sa ekspresyon ni Zhao Fang. Shua! Nag-iwan si Ye Yanyo ng after-image sa likod ng puno. Hindi maganda. Kikilos na sana si Zhao Fang ngunit isang payat na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Ang isang alon ng True Spirit Chi na kasing laki ng karagatan ay agad na tinatakan ang True Spirit Chi sa loob ng kanyang katawan. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay itinapon ang Mystic Snake Blood Whip at banihag si Zhao Fang na may isang mapanoksong ngiti. Kamusta ang suggestion ko dati? Napangiti ng mahina si Ye Yanyo. Walang paraan. Mapagpasyahang sinabi ni Zhao Fang. Kung gagamit ka ng dahas, dadalhin ko rin ang maliit na pas ang magnanakaw sa aking libingan. Kahit na ano si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagkaroon ng kasunduan sa dugo at kapag napirmahan na ito ay nasa kamay ng may-ari nito ang buhay at kamatayan ng espiritual na alagang hayop. Pwede kang humingi ng kahit anong gusto mo basta wag lang sobra. Siyempre, hindi kita papakawalan bago mo masira ang blood pack. Naramdaman ni Ye Yanyo na sumakit ang kanyang ulo. Naipakita na niya ang kanyang lakas at hindi man lang makalaban ang kalaban. Gayunpaman, si Zhao Fang ang may killing card ng blood pact at ang pinakamasama ay maaari siyang magpakamatay. Anong gusto ko? Naramdaman ni Zhao Fang ang paggalaw ng kanyang puso, mukhang maganda ang negosasyon at nakitang gumalaw si Zhao Fang, nagpakawala ng hininga si Ye Yanyo. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, kabilang ang mga espiritual na alagang hayop. Hanggat nagtakda si Zhao Fang ng presyo, maniniwala si Ye Yanyo. Una, kailangan mong ibigay ang aking kaligtasan at huwag paghigpitin ang aking kalayaan tulad ng pagtatatak sa aking True Spirit Chi o paggapos sa aking mga paa. Pangalawa, ang nakukuha ko sa mga guho ay sa akin. Kung kailangan ko ng tulong mo tutulungan mo ako. Pangatlo, pagkatapos nating lisanin ang mga guho kailangan mo akong gawing disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect. Hiniling ni Zhao Fang ang kanyang mga kinakailangan. Agad namang pumayag si Ye Yanyo sa una.
Sa kanyang mga mata ay hindi makakatakas si Zhao Feng sa kanyang mga daliri. Hindi ko hihigpitan ang iyong kalayaan, ngunit hindi ka maaaring umalis sa loob ng 3 milya mula sa akin. Sabi ni Ye Yanyo. Pumayag din siya sa pangalawa ngunit sinabi lang niyang tutulungan niya si Zhao Feng ng 3 beses. Para naman sa mga reward kung si Zhao Feng ang nakakuha ng mga ito ng mag-isa ay hindi siya makikialam. Halimbawa, ang Sky Dark Pearl Fruit King ay kay Zhao Feng. Ang pangatlo ay ang gusto rin niya. Si Zhao Feng ay pumasok sa Purple Saint Ruins na kakaiba at kailangan ng mga elder ng sect na mag-imbestiga. Higit pa rito, kapag si Zhao Feng ay nasa kamay ng mga elder, marahil ang kasunduan sa dugo ay madali ring malulutas. Sa oras na iyon ay magkakaroon ng kalamangan si Ye Yanyo. Sa wakas, sisirain ko lang ang kasunduan sa dugo kung gagawin mo ang lahat ng mga gawain at payag ang maliit na pas ang magnanakaw. Sinabi ni Zhao Feng na ang kanyang mga kinakailangan at si Ye Yanyo ay sumang-ayon ngunit gumawa ng bahagyang pagsasaayos. Munting magnanakaw na pusa, bitawan mo ang dati mong may-ari. Ngumiti si Ye Yanyo at sadyang idiniin ang salitang nakaraan. Walang ekspresyon si Zhao Feng nang ilabas ni Ye Yanyo ang selyo sa kanyang True Spirit Chi at agad na umalis si Zhao Feng pagkatapos mabawi ang kanyang kalayaan. Kahit na ang iyong bilis ay hindi masama, wala kang pagkakataon laban sa akin. Nagbabala si Ye Yanyo. Hindi na nag-abalang sumagot si Zhao Feng at bumalik sa bundok at umupo. Gayunpaman, pagkatapos ay kinuha niya ang Sky Dark Pearl Fruit King. Anong ginagawa mo? Napahinto si Ye Yanyo. Pupunta ako sa pag-iisa. Kinain ni Zhao Feng ang Sky Dark Pearl Fruit King at ipinikit ang kanyang mga mata para magtanim. Pag-iisa. Tulad ng sinabi mo dati, mayroon akong 50% pagkakataong maabot ang huling yugto ng True Mystic Rank sa pamamagitan ng pagkain nitong Sky Dark Pearl Fruit King at ikaw. Paprotektahan ako. King of Gods, Kabanata 400. Pambihirang tagumpay. Ayon sa pangakong tutulungan ni Ye Yanyo si Zhao Feng ng 3 beses at nang walang pag-aalinlangan, ginamit ni Zhao Feng ang isa sa mga pagkakataon upang madagdagan ang kanyang lakas. Bagamat ang misteryosong kanya na ito ay puno ng panganib at maraming mga henyo sa paligid, sino ang maglalakas loob na lumapit sa huling yugto ng True Lord rank dito? Sige, babantayan kita. Nagalit si Ye Yanyo ngunit nakita niyang nakakatawa ito sa parehong oras at isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kanya ay hindi mahalaga kung si Zhao Feng ay nasa maagang yugto o huling yugto ng True Mystic rank. Hanggat sinubukan niya ay hindi makalaban si Zhao Feng. Ang pagkakaiba sa pagitan ay masyadong malaki. Wala sila sa parehong antas. Sa makatuwid, kung maabot ni Zhao Feng ang huling yugto ng True Mystic rank o maging ang peak stage ng True Mystic rank Ye Yanyo ay hindi tatutol. Maliban na lang kung si Zhao Feng ay makakapasok sa True Lord rank, magdadala lamang iyon sa kanya ng kaunting problema. Alam ni Zhao Feng kung ano ang iniisip ni Ye Yanyo kaya't hiniling sa kanya na tulungan siyang protektahan siya habang siya ay nakalusot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang enerhiya mula sa Sky Dark Pearl Fruit King ay pinakawalan at isang purong surge ng enerhiya ang umiikot sa kanyang katawan. Ayon kay Ye Yanyo, si Zhao Feng ay may 50% na pagkakataong makalusot pagkatapos kumain ng Sky Dark Pearl Fruit King at ito rin ang conclusion ni Zhao Feng. Sa katotohanan, ang pagkakaiba sa pagitan ng maaga at huling mga yugto ng True Mystic rank ay medyo malaki at ang mga normal na eksperto sa Asher Continent ay aabutin ng 10 taon sa kapaligirang iyon. Gayunpaman, ito ay ang Purple Saint Ruins at ang Heaven Earth Yuan Chi sa Purple Saint Ruins ay higit sa 10 beses na mas dalisay kaysa sa Asher Flower Continent. Higit pa rito, ang kanya na ito ay napakaluma, at ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa iba pang mga lugar ng Purple Saint Ruins. Nangangahulugan ito na si Zhao Feng ay nasa isang cultivating environment ng 100 beses na mas mabilis kaysa sa Asher Flower Continent. Ito pa lang ang unang punto. Pangalawa, ang Water Heart Pulse na kinain ni Zhao Feng ay nagpapataas ng kanyang pundasyon at paglilinang. Pangatlo, si Zhao Feng ay may mental na enerhiya ng isang True Lord rank at ito ang pangunahing punto. Kapag naabot na ng antas ng enerhiya ng isip ng isang tao ang True Lord rank, maaari nilang ipatawag ang Heaven Earth Yuan Chi at pinayagan nito si Zhao Feng na tumaas ng mabilis sa cultivation.
Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng mental energy level ng True Lord rank kaya kung lubos na maa-absorb ang Sky Dark Pearl Fruit King o kung hindi ay tatagas lang ito. Si Zhao Feng ay naging mas maingat kay Ye Yanyo nang maisip niya ito. Ang pagdaragdag sa mga salik na ito ay mayroon lamang si Zhao Feng ng 50% pagkakataon at nangangahulugan ito na nakita ni Ye Yanyo na si Zhao Feng ay may mental energy na isang True Lord rank. Ngunit hindi niya dapat makita ang aura ng aking God Spiritual Eye at ang selyadong Source of True Spirit sa loob ng aking katawan na maaari kong sunugin anumang oras. Napaisip si Zhao Feng. Si Ye Yanyo ay nagmula sa isang 2-star na sekta at ang kanyang paglilinang, lakas at kaalaman ay mataas lahat. Bagamat nakita niyang may bloodline si Zhao Feng, hindi niya ito isa-puso. Si Qigui mula sa Black Cliff Palace ay mayroon ding ay bloodline, ngunit hindi ba siya umikot nang makita siya? Makalipas ang 4 na oras, halos na-absorb na ni Zhao Feng ang enerhiya mula sa Sky Dark Pearl Fruit King at ang kreditong ito ay nagmula sa kanyang True Lord rank mental energy. Kung ito ay ibang tao, hindi sila magkakaroon ng anumang pagkakataon ng pag-asa. Pagkatapos noon ay nagsimulang gamitin ni Zhao Feng ang core ng kapangyarihan ng Sky Dark Pearl Fruit King. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang aura ni Zhao Feng at nanatiling tapat si Ye Yanyo sa kanyang salita, umiikot lamang sa loob ng 3 milyang radius upang mangalap ng ilang mapagkukunan. May paminsan-minsang henyo na lumalapit ngunit agad ding umatras nang maramdaman nila ang aura ni Ye Yanyo. Ang mga kalapit na hayop ay itinaboy din dito kaya't nagbigay kay Zhao Feng ng ligtas at tahimik na kapaligiran. Sa isang tiyak na sandali sa oras, ang aura ni Zhao Feng ay umabot na sa limitasyon nito. Gamit ang isang ugong naramdaman niya ang daloy ng True Spirit Chi sa kanyang katawan. Kasabay nito ang kanyang katawan ay napuno ng isang malakas na enerhiya. Ang katawan lang niya ay halos may lakas ng True Mystic rank. Pagkatapos ng lahat, ang core ng Sky Dark Pearl Fruit King ay may gamit upang linisin ang katawan at suportado ang Water Heart Pulse. Ang aking katawan at paglilinang ay parehong bumangon. Tumango si Zhao Feng. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at nakita si Ye Yanyo at ang maliit na pass ang magnanakaw na kumukuha ng ilang mga pambihirang mineral. May oras pa. Naglaan din ng ilang oras si Zhao Feng sa itim na lotus. Ang itim na lotus ay espasyo kung saan maaari itong mag-imbak ng mga multo at naglalaman ng hangin ng kamatayan. Kabilang sa mga ito ang 2 berdeng bronze ghost corpses ang pinakamalakas at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay malapit na sa pinakamataas na True Mystic rank. Bukod doon ay may higit sa 100 ng iba pang mga bangkay, kalansay, at iba pa na mula sa True Human rank hanggang sa huling yugto ng True Mystic rank. Inilabas ni Zhao Feng ang aura mula sa kanyang God Spiritual Eye at ang mga maltong ito ay nanginag sa lupa habang inilalagay ni Zhao Feng ang kanyang mental energy na simbolo sa kanila. Matapos gawin ito ay pinakain niya sila sa 2 berdeng tansong bangkay ng aswang. Ang babae noon ay tiyak na hindi papayag na gawin ito dahil ang hanay ng mga bangkay ng multo ay kayang humawak ng iba't ibang sitwasyon. Gayunpaman, kailangan ni Zhao Feng ng 2 meat shield o bodyguard at sa makatuwid ay hindi na kailangang mag-alala. Dalubhasa si Zhao Feng sa mental energy at hindi niya kailangan ang mga multo ng yin. Ang natitirang mga bangkay ng multo sa loob ng itim na lotus ay agad na kinain at ang 2 berdeng tansong bangkay ng multo ay sumipsip ng hangin ng kamatayan, yin, bangkay at iba pa. Kailangan ko lang ng 1 araw at kalahati para sa 2 berdeng bronze na bangkay ng aswang na ito upang maabot ang pinakamataas na kapangyarihan ng labanan ng True Mystic rank. Tumango si Zhao Feng. Wala na siyang kailangang gawin ngayon. Perpekto sa sandaling ito. Si Ye Yanyo at ang maliit na pass ang magnanakaw ay dumating sa labas kung saan si Zhao Feng ay nag-iisa. Nag-aksaya ako ng maraming oras sa pagbabantay sa iyo. Si Ye Yanyo ay malamig na sumulyap kay Zhao Feng at ang huli ay bumangon at sumunod sa likod ni Ye Yanyo. Nanguna si Ye Yanyo sa harapan patungo sa kailaliman ng kanyan at hindi nag-alala si Zhao Feng na tumakbo palayo. Ang mahiwagang kanyan na ito ay may maraming mga bagay mula sa sinaunang panahon at ang ilan ay wala na sa labas ng mundo. Habang naglalakad si Zhao Feng, ang kanyang God Spiritual Eye ay makakahanap ng ilang pambihirang halaman o kayamanan at kukunin niya ang mga ito.
Sa simula ay hindi ito pinansin ni Ye Yanyo ngunit pagkaraan ng maraming beses ay napagtanto niya na si Zhao Feng ay nakahanap ng mas maraming kayamanan kaysa sa kanya, isang huling yugto ng True Lord rank at naunawaan kung bakit sinabi ni Zhao Feng na kukunin niya ang lahat ng mga bagay na nahanap niya. Mukhang ang eye bloodline niya ay hindi dalubhasa sa labanan kundi sa suporta at inspection. Hindi ito inilagay ni Ye Yanyo sa puso. Bilang isang napili sa Pure Moon Spiritual Sect, nakakita siya ng maraming henyo na may bloodline ng mata at sa kanila ay marami ang natalo niya. Meow meow. Biglang itinapon ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga lumang barya nito sa ere saka tumuro sa isang tiyak na direksyon. Pinandilatan ito ni Zhao Feng. Sa tuwing mangganguna ang maliit na pas ang magnanakaw ay walang magandang kalalabasan. Iniisip kung paano siya nakapasok sa 100 Graves Forbidden Ground noong nakaraang pagkakataon, natakot pa rin si Zhao Feng.